Hello mga kadiskarte kamote, napakasarap na i-partner sa kape. Isa na namang masarap na merienda gamit ang kamote ang isi-share ko sa inyo ngayon. No food color at no food flavor ang ating recipe. Ang kulay yellow ay gawa ng nilagyan ko ng kamote. At kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating Facebook page, please follow for more madiskarte recipes. Para sa kumpletong listahan ng ingredients, ilalagay ko po sa dulo ng ating video. Paki-comment din kung taga saan kayo nanonood para ma-shoutout natin sa susunod nating mga videos. Simulan na natin. Kalahating kilo ng kamote dapat nakabalat na bago timbangin para hindi kasama ang balat sa timbang. Hiniwa ko na rin into chunks para mas madali maluto. Kung wala kayong steamer, pwede naman po ninyo ilagan na lang. I-steam ng 30 to 35 minutes or hanggang sa maluto. After 35 minutes, i-check. So ayan, luto ng ating kamote. Ilipat lang sa malaking mixing bowl. I-mash habang mainit-init pa kasi mas madaling i-mash kumpara sa malamig na. Maglagay ng 1 1/2 cup na puting asukal. E-adjust base sa inyong panlasa. I-mash ulit para mahalo maputi. Maglagay din ng 500 grams na glutinous rice flour. Dapat yung may nakalagay na glutinous po ang bilhin ninyo kasi may rice flour lang para iwas palpak. I-double check po ninyo kasi baka yung rice flour ang madampot ninyo. Haluin gamit ang mga kamay para mahalo maputi. 300 ml na gata ibuhos ng pakonti-konti. Pero take note lang kung nilagan ninyo ang kamote, mag-iiba po ang absorption at bawat brand din po ay iba-iba ang absorption ng flour. So kayo pa rin po ang mag-a-adjust sa dami ng gata na ilalagay. Kaya dapat pa konti-konti ang paglagay ng gata, i-adjust nyo na lang hanggang sa makuha nyo ang tamang consistency, yung maging dough ang mixture at madaling bilugin. Dapat ganito ang magiging itsura niya. Takpan ng tela kung hindi pa naman bibilugin para hindi mag-dry ang dough. Maglagay din ng dahon ng saging sa steamer basket. I-brush ng coconut oil para hindi dumikit ang dough. At kung magluluto kayo ng latek, huwag niyong itapon ang mantika kasi magagamit niyo yan pang brush-brush kahit sa mga puto molder. Shout out kay Ma'am Teresa Ansaldo from Cebu, Bugo City. Ma'am Sencha Mirin from Cabangan, Zambales. Ilipat lang ang crunchy peanut butter sa piping bag. Kung mapapansin nyo, medyo firm ang gamit ko na peanut butter para mas madali maglagay sa dough, kaya crunchy po ang gamit ko. Sa mga magtatanong, ito po yung gamit ko, pero any brand will do naman basta yung crunchy para mas firm ang consistency. Mag-scoop ng 2 tablespoon na dough, bilugin lang, then slightly flatten. Maglagay ng crunchy peanut butter sa gitna, then tsaka ipinch ang magadulo para isil. Then tsaka bilugin ulit para ayusin ang shape pero dahan-dahan lang para hindi lumabas ang filling. Shout out Ma'am Susana Viquera from Bulacan. Ma'am Purisa Yangson Ligad from Surigao City. I-arrange ang dough sa steamer. Dapat po hindi magkakadikit. May space po dapat para hindi magdikit-dikit ang dough. Hanapin ang butas ng steamer, butasan ang dahon ng saging para dyan pumasok ang steam at maluto mabuti ang dough. Magpakulo ng tubig, dapat nasa 1/4 lang ang tubig ng steamer. Siguraduhin din na nakabalot ng tela ang takip ng steamer para hindi matuluan ng tubig ang dough. Habang hinihintay na maluto, mag-preheat ng oven ng 10 minutes in 180 degrees. I-roast ang 350 grams na peanut ng 20 minutes. Pero kung wala kayong oven, pwede naman lutuin sa kawali. Halu-haluin lang paminsan-minsan para maging maganda at pantay ang pagkaluto. After 20 minutes, tanggalin na sa oven at hintay na mag-completely cool down bago durugin. Once na lumamig ang peanut, ilipat sa food processor pero kung wala kayong food processor, pwede naman dikdikin ng mano-mano para mapino. Dapat ganito yung consistency, iset aside lang muna. After 30 minutes, balikan ang dough. Nakalimutan ko mag-brush ng coconut oil sa dough pero don't worry, before or after lutuin ang dough, pwede naman maglagay. So, i-brush lang natin ng coconut oil sa ibabaw. Ito ay para hindi mag-dry at dumikit ang crushed peanuts. I-coat ang kamote tikoy balls at make sure na malagyan lahat ng sides. Ulitin lang ang process hanggang sa ma-coat lahat.
Ready to serve ng ating napakasarap na kamote tikoy balls na pwede din ito ipangbenta at siguradong magugustuhan ng mga suki mo kapag natikman nila ito. Shout out kay Ma'am Nelisa Lobo from San Miguel, San Simon, Pampanga. Maraming salamat po sa panunood hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.